Happy New Year po mga Mens! Kamusta ba? Today is the first Monday of the year. So very good kayo. Sabihin mo sa sarili mo, very good. Very good kasi sa first Monday, first training ng Team MVP ay present ka. O, diba? Our topic for today is all about ESPI. Ayan. Maybe some of you, lagi mo na to napapakinggan or maybe some of you na mga new business partners natin ay first time. So just hear it out. I want you to understand every bit of it. Okay, napaka-importante kasi ng foundation sa negosyo natin. So anyway, para po sa mga first time ako ma-meet, my name is Erica Ramos, or rather you can call me Mentor Ikay. I'm a nurse by profession. Ayan po nakikita nyo sa picture ang throwback. That was like mga ilang years na 'to, Mentor Mau? Tagal na nito 'no? More than, 13 years, o 'di ba, 13 years ago, yang picture na 'yan. And, ganito po kami when we started sa IAM. Okay, kung mapapansin niyo 'yan si Mentor Patsy, o 'di ba, si Mentor Joy, si Mentor Tin. That was us nung mga panahong nagko-commute pa, bus, jeep, nakikisakay everyday, 'di ba? Pero paki-comment nga po, "Thank you Lord." Thank you Lord dahil natapos din ang kahirapan, 'di ba? Natapos din ang pagko-commute, 'di ba? Right now, alam niyo nung inedit ko 'to, I saw a picture. April ata 'yun, parang 20 plus M pa lang. Ngayon 28 M na guys. Yun ang very excited about. And isa din sa mga targets ko, yung mag-30 na. Para awardan tayo sa EEA, no? Grabe guys! 28 million. I cannot believe this is happening to me. It happened nung December 31. December 31, before the end of 2024, I was able to hit my 28 million. So praise the Lord kasi yung Jade mo, no, naging 28M na 140 times return of capital and counting. And ano, magdilang si Mentor Cecilia na maging 29 na. 'Di ba? Grabe, very exciting. And dito ko po nakuha ang aking first car, first sports car, first property, may condo sa Pasig, 'di ba? Ito yung first house and lot where I live right now, and my first supercar. So everything happened in just a matter of 5 years. Now my question is, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng Diyos ang buhay mo sa loob ng 5 taon? Yes or no? Do you believe na in just a matter of 5 years, pwede mabago ang buhay mo sa worldwide, yung literal na lahat ng pangarap mo, makuha mo? Alam niyo po, I can boldly say na yes. Why? Because it happened to me na. Nangyari na po sa akin. Right? And marami pang pwedeng mangyari. 'Di ba, sa mga susunod na taon. Now, let me teach you about financial literacy. Ano ba ibig sabihin mo yung sa financial literacy? Okay. Ibig sabihin po niyan, you know how to make money, you know how to handle money. Literate ka about finances. But unfortunately, it's something na hindi tinuturo sa school. Okay? And fortunately, right now, I will teach you about Cash Flow Quadrant. It's actually a best-selling book by the best-selling author, si mentor na rin, no? Si Robert Kiyosaki. He is a financial guru sa States, and it's actually a book, okay, na isa-summarize ko po sa inyo today. Pero if you have the opportunity to read this, please do so. Okay, maganda kasi you invest in learnings. 'Di ba, kung hindi ka book reader like me, pero tandaan mo lang, a leader is a reader. So, kailangan talaga na paglaanan natin ng pansin, i-build yung knowledge natin about the business. Pero, tuturo ko to sa inyo ngayon. Okay? Meron daw 4 na klase ng tao na kumikita ng pera. Ilan po? 4. Nahati siya sa 4 na quadrant, ESPI. Okay? So, let's start with E. Can everybody comment E? Yan, para hindi kayo makatulog sa boses si Mentor Ikay. E, letter E. Mhm. Ano ba ang E? E stands for employee. I do believe some of you
empleyado right now, or some of you naka-experience maging empleyado. Correct me if I'm wrong, mayroon tayong boss. Right? May time in, may time out. Normally, fixed ang income. If you're earning, let's say, 30,000 per month, kahit ano gawin mo, it's still the same. Okay? And meron siyang system wherein no work, no pay. Kapag naubos ng leave mo, tapos hindi ka nagtrabaho, automatically wala kang pay doon. Pag nandito ka po sa side na to, it's called active income. From the word itself, active, you need to be actively there and performing the job to get paid. Otherwise, kung hindi ka active or hindi ka nagpapakita, hindi ka rin po kikita. Trading time for money. Alam niyo po, maraming nagsabi 'no, "Ay ayoko ng benta-benta, ew." 'Di ba? Kahit ako before, ayoko ng gano'n, ayoko ng benta-benta. Pero I realized na lahat pala ng tao nagbebenta. Some people, they sell services, okay? Some people, they sell products. Kasi 'yan ang negosyo, 'di ba? Services or products. Pero some people, they sell their time. Sino po yung mga yon? Yun yung mga empleyado. Kaya nga, you trade your time for money. Binebenta mo yung hours mo and yung skills mo so that you will get paid. Okay? So, depende lang yan kung ano gusto mo ibenta. Okay? So, no work, no pay ang sistema. Now, let's move on to SE. Comment ka po, SE. Ano naman yan? Ito po ay mga self-employed. Okay? They are the boss of their own job. So, mas ano naman 'to, medyo matagal nakapag-aral, 'di ba, like doctors, engineers, architect, lawyer, okay, highly professionals, sila na ang boss ng trabaho nila. Okay, but still it's the same within the same arena, it's singleness. Ibig sabihin po ng singleness, hindi yung walang asawa or jowa. Okay? Ibig sabihin ng singleness, you are working alone for money, you are exchanging your time for money. Mag-isa ka nagtatrabaho para sa sarili mo. Kasi, 'di ba, wala kang benefit dun sa kasama mo. For example, at saka ganito ha, for example, doctor ako. Nakita ko si Mentor Cheryl, sabi ko, "Mentor Cheryl, medyo masakit ang ulo ko. Okay lang ba ikaw na muna ang humati sa siya ng pasyente natin? Kahit pa sabihin, let's say nurse siya or nasa medical field siya, pero hindi siya surgeon like me. Puwede ko bang i-leverage yung trabaho ko?" Yung ikaw muna, ay may ano yun, may demarcation line. Sundan mo lang ta's kunin mo yung appendix. Appendicitis kasi 'no. Kunin mo yung appendix, medyo mamula-mula yun. Puputok na kasi yun. Puwede ba yun, mens? Hindi puwede. Why? Because I'm the only person who is authorized to do my job. I cannot leverage it to other people. Okay. So, ang doktor 'pag walang pasyente, walang kita. Engineer, architect, walang project, walang kita. Lawyer, walang kaso, walang kita. It's still the same. It is singleness. It is selling time. Okay? Now, sa side na yon, ENSE, employment and self-employed, may tinatawag na poor side. Okay? Poor side, ano naman ibig sabihin ng poor? Hindi po ibig sabihin na walang pera or mahirap ha. Ibig sabihin, poor ang chances of achieving three things simultaneously. Time freedom, financial freedom, and big dreams. Okay? When you say financial freedom, ano ba ibig sabihin nito? You can do whatever you want in the time that you want without asking permission. Kunwari, di ba? Gusto mo magbakasyon ng 3 months. Parang yung nangyari sa'kin for the past 2 years. I went to Europe for a month. I went to Canada for a month. I went to Australia for almost a month. It all happened within 12 months. Mga mens, kung ako ay nagtatrabaho, do you think pag-uwi ko may trabaho pa akong madadatnan? O sabihin ng employer ko, ikaw si Dora the Explorer. Huwag ka na magtrabaho. 3 months kang wala? Imagine ninyo, puwede ba yun? Hindi yun puwede, 'di ba? So, ibig sabihin limited yung time freedom, okey? Pero dahil nasa negosyo ako, we have time freedom. What about financial freedom? Have you ever experienced na pumunta ka sa isang store, may nakita kang magandang dress, ta's ang ganda niya, ito na-experience ko 'to, punta ako sa SM Aura, ganda
Iniisip ko kasi siguro hindi 'to gano'n kamahal kasi nandun lang siya sa rack sa ano, sa gitna, sa aisle. So, sabi ko siguro mura lang 'to. Ang ganda pagkatingin ko, nasa ano ata 20,000, 26,000 nanlaki yung mata ko 'no. Sabi ko, "Ay pangit." Alam mo yung maganda biglang pumapangat sa paningin, didilim yung paningin mo kasi walang financial freedom. Ibig sabihin ng financial freedom, you can buy whatever you want without looking at the price tag. Yung 'pag nag-shopping ka para ka sa Mentorpage, sila VP, sila Press, yung ano, "Gusto ko nito lahat ng kulay." 'Di ba 'pag kumain ka sa restaurant, ano yung pinakamahal na pinakamasarap? Grabe 'no, gano'n sila, eh. Ay, sarap naman ng gano'ng tanong. Kasi 'di ba normally pagkakain sa labas tingin ka kanan, kaliwa, 'di ba yung price, yun yung magdidikta ano kayang kakainin ko, hindi yung tiyan yung nagdidikta 'no? Yung sikmura, hindi yung sikmura, eh, yung bulsa, budgetarian. Financial freedom, meaning you don't have to worry about money. Okay, yan lang naman yun. Then, sabi nila, eh, meron namang mga tao dun sa side na yon na may pera. Pero meron kasing mga tao na walang time. There are four kinds of people. May money pero walang time. Ito yung mga ano, high-paying jobs pero limited lang sila sa oras. Parang mga doctors, 'di ba? May pera, malaki pay, pero normally sleepover na sa hospital, 'di ba? So, ang time very limited. May mga tao po na merong time pero walang money. Ito yung mga tambay. 'Di ba, yung ang daming oras, 'di ba, dami sa kanto pero walang pera. Pero ito yung mga ano, nakakalungkot, yung wala ka ng money, wala ka pang time, yung at the end of the computation ng sahod natin, walang natitira. Wala ng money, wala pang time, ubos na ang oras. Pero ito yung goal, okay. Yung magkaroon ka na ng pera, magkaroon ka pa ng oras. Sino pong gusto ng time and financial freedom? Can you comment? Me! Kung gusto mo rin nun. Okay, by the way, babalikan ko lang ha. Babalikan ko dito sa self-employed, kasama po diyan yung mga sari-sari store. 'Di ba, for example, may sari-sari store ka, pero ikaw rin yung nagbabantay, considered yun as self-employed. Kasi dapat kapag nasa negosyo may leverage. Mamaya mas maintindihan niyo yan, okey? Alright, what are your big dreams? Meron ba tayong mga malalaking pangarap? Magkaroon ng sariling bahay at lupa na may home theater? Grabe 'no, pangarap ko 'to, eh. 'Di ba, yung hindi ka nalalabas, yung 'pag nagkaroon ng pandemic, puwedeng tumira sa bahay mo kasi we got it all for you. Nandun na lahat. Grabe yung parang bahay nila Press 'no, merong salon, alam niyo ba yun? May salon, meron na ngang dental chair, eh, sa basement. Tapos nandun na yung gym, tapos may play area, lahat. Kasi nung pinapagawa nila yung bahay nila pandemic. So, lahat ng mga kailangan ng pandemic yung you don't have to go out, nandun na. Yung ganong tipo. Kapag nagkaroon ulit ng pandemic, ready-ready ka na, 'di ba? Or magkaroon ka ng sasakyan, o kagaya nito, Tesla, meron na sa Pilipinas finally, 'di ba? Pero ang first Tesla owner natin from IM Worldwide is galing Team MVP si Mentor Janeline Balahaja, 'di ba? Ito po ay R8 Lamborghini, Bugatti, ito yung sa PowerPoint ko hindi pa nagma-materialize, eh, pero soon malay mo 'di ba, meron na magkaroon ng Bugatti sa IAM. And more Lamborghinis. So 'pag nagpa-meeting ka, ganito yung eksena. Grabe 'no? Alam ko magkakaroon ng ano, ng fund drive ang supercar achievers ng IAM Worldwide, parang nabanggit lang ni VP, very exciting, 'di ba? And of course, magkaroon ka ng limpak-limpak na salapi, 'di ba? Magkaroon ka ng ganyang encashment, 'di ba? Punta ka sa bangko, may dala kang maleta. Alam mo, pangarap ko talagang gawin 'yun. Inform ko kayo 'pag nandun na ako. 'Pag ano, 'pag nagawa ko na yung parang nakita niyo yung encashment ni Mentor Peach na sa training niya na Saturday, 'di ba? 11 million. Kasi sabi niya nagugusot na daw yung mga cheque weekly kaya ginawa niya, inaisang encashan lang niya. Deposit sa bank account 11 million. Sabi ko, grabe power. Nakakabaliw 'no? And of course, travel the world kasi I do believe that
we are created by the Lord to see His creation around the world, 'di ba? Now, basic dreams, magkaroon ka na ito ay payak na pamumuhay, okay? Disclaimer, payak ito. Hindi ito yung bongacious na pangarap pa. Let's say house na 10M, cars 3M, travel 2M, savings 5M. Let's just say, ang total na pangarap is 20 million. Okay, sample lang yan ha. Now, let's compute. If you are 20 years old right now and your goal is to have at least 20 million worth of dreams and you started by saving 10,000 per month. Alam niyo po, nung na-invite ako, I was very skeptic about the business. Kasi hindi ko naman naiintindihan to eh. Pero nung napaintindi sa akin ng speaker about this computation, na open ang mind ko. Kasi tingnan mo maigi let's say 10,000 per month times 12 months is about 120,000 in a year. Question po, naabot mo na ang 20M na pangarap? Hindi. Fast forward after 10 years. That's about 1.2 million. Question po, naabot na ang 20M? Hindi. Ang edad, anong naabot? O 20 plus 10, 30 years old ka na. Additional 10 years, 40 years old ka na, you only have 2.4 million. Question, naabot na? Hindi pa din. Itodo na natin, ang tao na nakakapagtrabaho is 40 years. Okay? So after 40 years of hard work, that's only 4.8 million pesos. Ang edad, 20 plus 40, you are 60 years old already. Question, naabot na ang 20M na pangarap? The answer is still no. Ang liit. Ang tanong, may nakaka-save ba ng 10K per month? Dito sa Pilipinas, naku, mahirap yan. Minsan yung sahod kulang pa, right? Sabi nung iba, syempre, mapopromote ka sa trabaho, lalaki din yung income mo. Yes. Pagtanda po natin, paglaki din ng gastos natin. Kung dati wala kang pamilya, sakto pa sa'yo, sakto lang sa'yo yung sahod mo. Pag may pamilya ka na, kulang na yan. 'Di ba? Dati wala kang binabayarang diaper, 'di ba, gatas, tapos tuition fee, et cetera. Ngayon, kung ngayon meron na. So, kahit lumaki pa yung sahod, lumalaki din ng expenses. Okay? So, dito ko talaga siya naintindihan na if this is reality, right? Nangyayari 'to sa labas. It's happening na maraming tao nabubuhay pero hindi nakukuha yung pangarap nila. Hindi naman tayo nag-compute nung tayo ay bata pa. Akala ko pag-graduate ko yayaman na ako. Pero hindi pala totoo 'yun. Hindi pala 'pag porket may trabaho ka, okey na lahat, 'di ba? Because you have to compute. Siyempre nabubuhay tayo, gumagastos tayo. Imagine 40 years, lifetime value, 4.8 million. That's for 10,000 per month. Okey, paano kung mas maliit? Paano kung halos wala? Okey, so kaya po the goal is magawan mo ng paraan. Paano? Try other things, okay? Or add source of income. So kung nasa ENS ka, that's okay, pero the goal is to move to the other side, which is yung passive income. Okay? Yung passive income side. So this is part of the business owner. Comment po, B. Yan. Let's move forward na, no? Pangatlo na to. B. Ano ba ang meron sa B? Bakit nakakayaman? Have you ever wondered? Ano ba yung meron sa mga negosyante? Ba't ang bilis nilang umasenso? Ba't ang bilis nilang yumaman? Meron kasi silang sistema. You own a system and people work for you. It's not dependent on your presence. Pangalawa, may leverage from the root word lever. It's actually a book also. Please take time to read. Buy and read the book, Law of Leverage. Kasi matututunan mo na tama yung desisyon mo na nandito ka. Okay, from the root word lever, it makes life easier. Anything that makes life easier, 'di ba, is called lever. Meron kasing leverage kapag nasa business ka. In layman's term, that's duplication. Ibig sabihin, pagpaparami ng sarili sa pamamagitan ng oras at effort ng ibang tao. Okay? Kanina, singleness, you are working alone for money, you're exchanging your time for money alone. Okay? Sa duplication, kung makikita niyo, contrasting siya. Okay, antonym, 'di ba? For example,
Singleness, mag-isa, one. Duplication, pwedeng dumami, multiple. Okay, yan yung big difference. For example, Henry C. or McDonald's, di ba ang daming McDo, daming negosyo ng C family. That's the reason why top sila sa Philippines, mayaman sila. Okay, McDonald's, ang dami per bansa, 'di ba? Kaya ngayon, kumikita pa rin talaga na malaki through franchising. Okay? Dahil nga the goal is magpadami. Kaya maganda ang business kasi dadating sa time na kahit wala ka na, pwede ka pa rin kumita. You know, our goal is to get paid even while we sleep. Gusto niyo po ba yung gano'n? Yung kahit tulog ka, kumikita ka pa din? Gusto mo ng gano'n? Ako gusto ko yun. Because if you are paid via time, lugi ka. We only have 24 hours in a day. So, syempre matutulog ka pa, minus pa yung ano, lalo sa Pilipinas, traffic. Uubos na agad yung 24 hours mo in a day. Paano na yan? Wala ka nang nagawa. You can only work for 8 to 12 hours in a day. Mm. If you are paid via time, lugi ka kasi ang oras, limited resource. Pero if you are paid via system, via performance, via result, then eventually, panalo ka kasi you can earn while you sleep. Okay? Now, definition of business, at least 100 employees, you have a system that can go on even without you for 2 to 3 years. Kaya nga ang tanong kanina, yung sari-sari store po ba? Pasok siya sa business? Sa real definition of business, no. Kasi you need to have at least 100 employees. Okay? And may sistema na kahit wala ka, di paano kung ikaw rin yung nagtitinda, edi lalong hindi. Singleness pa rin yan. Self-employed pa din yan. Okay? So sa negosyo naman natin, sa network marketing, you need to have at least 100 active leaders. So, ganito pala yung mindset, mens, no? Hindi porket you feel like in a business setup, business na, you are enjoying the benefits of business. Dapat pala, you need to hit the target. So, kung nasa network marketing ka, ang goal mo, dapat 100 leaders, 50 sa left, 50 sa right. O kung gusto mo, the best is 100 sa left, 100 sa right. Huwag ka papayag na hindi mo nare-reach yan para ma-enjoy mo yung konsepto ng leverage. 'Di ba when we start sa negosyo, hindi naman agad malaki ang income. Your goal is magpadami. Kasi nga, the reason why maganda yung business, it's because you can enjoy duplication and leverage. Pero if you are in a business but not applying this, it's the same. Mag-isa ka pa rin. So, nasa parang self-employed ka pa din na concept. Naiintindihan niyo po ba? So, the goal is to multiply. Kailangan dumami ka. Kailangan lumaki yung grupo mo. Okay? Now, 'pag marami ka ng pera, comment po tayo ng I. Yan, comment ka ng I. Dito tayo pupunta, investments. Okay? You need to become an investor kasi kapag sobra-sobra ka na, 'di ba? If you have 50 million in the bank, 1% per annum, that's about 500,000 in a year. Literally, passive income money works for you. But the question is, do you have 50 million? Do you have ample of money? Because dito, directly proportional. Malaking kapital, malaking income. Maliit kapital, maliit income. Okay? And mga tao na nandito ay LOI, living on interest. Ay, ako nakausap na, men, sa LOI na rin ako, pero ibang klaseng interest. Interest pala ng mga utang. Naku, wag naman, no? Wag tayo dumating sa ganun, mens. LOI, living on interest, literal, money works for you. Kasi dalawa lang naman yan, mens, eh. Pipili ka lang. You work for money, ENS, or money works for you, BNI. Ano mas gusto niyo po? Money works for you o you work for money? Of course. The goal is for money to work for us. Mas tao tayo. Mas mataas tayo kaysa sa pera. So that we need to be, 'di ba? We need to be clever in making money works, 'di ba? For us. Money work for me. Okay, thank you so much sa mga nagko-comment. Now, ano po ang pinakamaganda sa lahat? A, S, B, or I?
Yan, comment po kayo para malaman ko kung may natutunan kayo sa aking topic. E, S, B, or I, what's the best? Okay, BI, BNI, B then I. Ang ganda ng mga sagot po ninyo ha. Thank you so much. Yan, very good. Tayo pong mga Pilipino, anak, mag-aral ka ng maigi. Pag-graduate mo, hanap ka ng magandang trabaho. Tayo naman, 'di ba? Mga Chinese. Sabi naman ng mga Chinese, "Anak, aral ka igi, pagka-graduate mo, tayo ka negosyo, hire mo Pilipino sipag." Kaya pagpunta ka ng Green Hills, ang may-ari, Chinese, ang nagbebenta Pilipino kasi nga masisipag, we are known to be hardworking people, right? Pero dapat wise din tayo, 'di ba? Kung nasa ENS ka, that's fine. Okay, for now. Pero dapat may target ka to fully transition to becoming a business owner. Okay, dapat nasa mindset mo yun na eventually empleyado ako right now or SE ako right now, it's fine. Pero the goal is do not stay there. The goal is to move to the other side of the quadrant from poor to rich side and become a business owner. Yan, congratulations! Why? Kasi nasa I Am Worldwide ka na. Negosyante ka na. Kailangan na lang natin i-work out. There are two types of business, traditional and non-traditional. So sa ESBI, pinakamaganda B, if you have a lot of money na, pwede ka na mag-I. Pero kung wala pa, focus on building B or business. Normally, pag traditional, you need to have big capital, millions of capital. You have to pay for the rent, electricity, water, labor, miscellaneous. Those are called OPEX or operational expenses. When the OPEX is high, the income is low, what do you think will happen to the business? Ang taas ng OPEX, ang baba ng income, automatically the traditional business will collapse, bankrupt, sarado. And it happened to a lot of businesses nung panahon ng pandemic, right? Kaya nga ang daming nagsara nung time na yun. Kasi nga po, walang malaking income pero nagbabayad ka pa rin ng OPEX. What's good about non-traditional form of business is you don't have to have big capital to start. Pwede kang mag-start with small capital and you don't have to pay for the OPEX. Wala kang mabayaran ng OPEX. Now, kung walang OPEX, may income. Oh, let's say ganito na lang, walang OPEX pero walang income, hindi mo ginawa yung negosyo, may lugi ba? Wala. Kasi wala kang mababayaran. Pero walang OPEX, sus kumita ka, panalo ka ba dun? Yes. Kasi wala kang lugi sa negosyo na 'to. Ano ba yung non-traditional business? It's I Am Worldwide. It's a form of business pero in a non-traditional form or way. Kaya nga kahit online, nasa Zoom tayo right now, 'di ba? Nasa iba't ibang lugar tayo, pero kaya mo pa rin gawin ng negosyo. What I love about this business, ano siya, no territorial boundary. Ito talaga yung pinaka nagustuhan ko because some businesses is only limited within 500-meter radius. Lalo sa traditional, no? 500 meters lang yon. Yun yung market mo. Okay? Well, pwede naman lumawak yon. Kunwari food business, itay up mo sa Grab, etc. Pwede kang more than 500 meters. Pero traditionally, within the scope of the area lang. Pero ang I Am Worldwide, pwede mong gawin kahit nasaan ka. Kaya nga pumunta ako ng Canada, na-meet ko yung mga business partners, punta ako ng Italy, na-meet ko yung partners natin, pumunta ako ng Australia, may na-meet pa din ako. Kasi nga, you can go beyond borders sa negosyo na 'to. Yun ang maganda. Ang market mo buong mundo, right? No competition, sabi ni Mentor Cheryl, oh. No competition. You only need effort, yes. 'Di ba coming from a traditional business owner sa USA, naintindihan nila yung value of I Am Worldwide to share hope, health, opportunity, prosperity for everyone. Literally everywhere. Okay? And take a look up at the results. Mentor, nandiyan ba mga Spartans? Awa-awa naman diyan. Oh, 12 million circle, high school graduate. Mentor, Christine Dane Perez. Right? Oh, sino mag-aakala? 'Di ba sabi nila kapag hindi ka nakatapos sa pag-aaral, wala na.
wala na pag-asa pero hindi na ngayon uso yun. Ngayon basta madiskarte ka puwede ka umasenso, 'di ba? And ano 'yan, TikTokerist, ang daming followers niya sa TikTok, tignan niyo si Men13, naku, ano 'yan, social media influencer na 'yan, 'di ba? Oh, nandito ba ang mga first class? Kaway-kaway. Mentor Jonathan and Marisol Capili, alam niyo ba na itong mag-asawa na 'to ay tradisyonal na negosyante. They have 3 computer shop. Nung nakilala ko sila, 3 computer shop nila. Do'n pa nga kami nagpapa-print, sa may Intramuros. Na nagpapa-reason ng mga ipino-post namin, wall posting. Pero sabi nila malaki naman kita kaso nga lang may fear na may kumupit sa'yo. So, wala kang peace of mind. 'Di ba? Tapos kapag kumita ka kailangan palakihin mo yung tradisyonal na negosyo mo. So, more computers, pang-level up ng internet, pampalaki ng computer shop. So, hindi nila na-e-enjoy yung income kasi binabalik din nila sa negosyo. Eh, dito sa I Am Worldwide Business, they travel the world because you are the business. And more importantly, you spend time with your family. O imagine ninyo yung 2 anak nila nag-aaral sa Lasal, nakatira sila sa Green Hills. Tapos lahat ng milestones, 'di ba, nandiyan. Kasama sila, hindi na kailangan umalis, mapalayo para makapag-provide sa family, 'di ba? 20 million circle, nandiyan ba ang mga abundance? Mentor Princess Patsy 'no, grabe. Etong, si Mentor Patsy full-time mom kung tutuusin. 'Di ba iisipin mo, paano na lang yung anak ko ngayon mga mens, yung si Champi kasama namin yan sa Hong Kong Disneyland. Ang sarap kasi she can provide for her kid na hindi niya kailangan mapalayo kasi parehas kami nurse, eh. Dapat aalis kami, 'di ba? Pero sabi niya kung puwede naman nandito, kasama ko yung pamilya ko, nakikita ko yung milestones ng anak ko, why not? Oh, ngayon 23 million circle, ayan kilala niyo na yan. 'Di ba? "Andiyan ba mga Eagles? Buhay ba kayo diyan?" Oh, kilala niyo naman yung istorya ko, 'di ba, alam niyo yung nangyari sa'kin. And I'm just so grateful to the Lord na nakita ko talaga yung business na 'to. You know, I have a friend, nasa Dubai siya, nurse siya dun. Parehas kaming nurse. Nagkasama kami, 6 months ako nag-work sa hospital before ako mag-full-time. Dun ko siya nakasama ta's, nagnenegosyo na rin siya. Unfortunately, hindi sa I Am Worldwide, pero sa ibang company. Pero, siyempre friends pa rin naman kami. Tapos sabi ko, "I'm so happy to see you, um, na nagnenegosyo na right now." Tapos sabi niya, "Ako din, I'm happy for you. Buti ka nga, nakapag-decide ka na mas maaga. Now you are reaping the benefits of your decision." Tapos na-realize ko, oo nga 'no, kasi sabi ko, alam mo 6 months ako nag-work, after ko nag-OWL na nga ako sa work namin. After nun, 'di na ako nagpakita 'no. Pero hindi naman ako nagsisi mens. Hindi ako nagsisi na ginawa ko na 'tong full-time at ito na yung tinatrabaho ko. Though it's really hard for me to decide during that time kasi I have a lot of opportunities abroad, pero I declined everything. Only to give it a try. Kasi sabi ko baka nandito yung kapalaran ko, and nakita niyo naman ang kapalaran ko, 'di ba? Nagsisi ba ako? Hindi, 'di ba? I'm so grateful to that decision and of course our mentor, the first Lamborghini Huracan Spider owner in our industry. Ganyan katindi yung mentor natin. Alam niyo ba yun? Siya ang pinakaunang nagkaroon ng Lamborghini na babae sa industriya ng network marketing. Ganyan ang mentor natin, 'di ba? 70 million circle and counting. Nung Saturday nga 'di ba pinalabas yung video niya, yung bahay niya. I cannot wait. Ako yung pinakabaliw siguro sa lahat ng tao sa mundo tungkol sa bahay ni Mentor Peach kasi sobrang hilig ko sa bahay. Alam niya 'yan, mas baliw ako sa bahay kaysa sa mga sasakyan, eh. Ayoko nga mag-drive, eh. Pero nung nilabas ni Mentor Peach yung ano niya, yung 4-story house na niya, sabi ko, "Mens, lahat ng pangarap ko kinuha mo literal." Lahat ng pangarap ko sa bahay kasi I have my own. Okay, etong bahay ko, I'm grateful for this, pero this is not my dream house. Ang dream house ko yung bahay ni Mentor Peach, gano'n-gano'n, parang ano, parang pinagawa niyo for me.
Gusto ko ano, 4-story may elevator. Gusto ko may basement parking kasi marami tayong kotse, eh. Ta's gusto ko, um, may malawak na garden, may pool area, yung makakahinga ka. Kasi maliit lang yung bahay ko, eh. Tapos, lahat ng amenities parang ano na, parang clubhouse, nandun na lahat. Tsaka plus the fact na yung lote kung nasaan yung lot ni Mentor Beach, yung pinapagawang bahay, it's my dream place. Kasi may golf course. Kasi ang ano ko, ang retirement ko, nakikita sa sarili ko kapag di na ako masyadong busy, mag-golf na lang ako. Tapos, ang ganda ng clubhouse. Basta, ang ganda, mens. Nakarating na kasi ako doon. Nakarating na kami. Nung kinuha namin yung ano, turnover ng lot ni Mentor Beach. Imagine niyo yung bahay ko, kasing price lang ng lote niya. Ginanon niya lang, 'di ba? Sobrang baliw talaga ako sa mentor natin and you have to be proud that you are part of Team MVP. Are you proud na Team MVP ka? Na dugong bughaw ka? Proud ka ba? Proud ka ba na ang nananalaytay na dugo sa iyong katawan ay color blue? Dugong bughaw literal na. Yes, you need to be proud. Loud and proud, Team MVP. Yes, o, 'di ba? Ngayon, tapos naman na ako, pero I want you to watch this video and before I end. Tell you a story of two friends, Pablo and Bruno. Pablo and Bruno were young and ambitious. They dreamt of having their own house, a family, and living their life in wealth and peace. So they got jobs, carrying buckets of water from the river to the village fountain. They were ecstatic. The job paid well, and now they had a way of making their dreams come true. But even though they were young and buff, the river was far and the work was tiring. There had to be a better way. Pablo told Bruno about an idea of transporting water from the river without breaking their backs or wasting their time. It would be hard at first, but it would pay off in the end. Bruno laughed. That would take months, years. Ain't nobody got time for that. And so months went by and Pablo continued to work on his pipeline. Pablo worked on the pipeline and every day the village became closer. And after much time and dedication, Pablo had finished his pipeline and now was able to give water to the village without any effort at all. The villagers lined up and cheered Pablo for his work. What a hero, this guy. I like water! Pablo, on the other hand, was now rich and successful. He now had a continuous stream of income and had plenty of time to spend with his family and doing the things he loved. Pablo and Bruno secured a river of cash. Are you a bucket carrier or pipeline builder? We're building a pipeline. Yan. Napanood niyo po ba mga mens? Or kayo po'y nakatulog? Napanood niyo ba? Grabe 'no, ang ganda ng story na yun. It's one of my favorite stories. Kasi it reflects kung ano yung decisions natin in life. For example, para lang mas mahimay natin ng konti. Si Pablo at saka si Bruno, 'di ba, pipeline ano sila, bucket carrier. So ano ba ibig sabihin ng bucket carrier? It represents yung pagiging empleyado. Okay, para mas maintindihan niyo yung analogy. So when you are an employee, 'di ba, meron kang trabaho, after that you will get paid. Parang when you perform the job actively there, right? Parang ES, you will get paid. Parang sila, kapag nagbubuhat sila ng tubig, nagdadala ng tubig sa town, bayad sila. Pero siyempre, na-realize ni Pablo na time will come, mapapagod din ako. Tama po ba? Tumatanda ba tayo lahat? Time will come, mapapagod ka rin. Time will come, tatanda ka rin. Sasakit din ang likod mo. Meron ba naka-experience na yan? Iba yung ano iba yung 20s ka. May kausap nga ako, nakakaedad ko, 34 po ako right now. Iba yung katawan natin ng 20s. Alam mo yung dati, hindi ka lang makakarelate sa mga tito-tita mo. Ngayon parang, I feel you. 'Di ba? Oh, iba ang katawan ng 30s sa 40s sa 50s, 'di ba? Pero buti nga nakita ni Pablo na kung saan sila papunta. Ano pa ba yung way para ano, para mas gumaan yung trabaho natin and kailangan mag-build ng pipeline. So parang ikaw, nagtatrabaho ka, tapos nakita mo I am already, uy, pwede 'to. Pwede 'tong maging
source of income and retirement. For some people, they see it as a retirement plan. 'Di ba? Ngayon, kailangan mo siya i-workout. So habang nagtatrabaho, nag-a-I am worldwide. O parang si Pablo, nagbubuhat ng buckets, tapos nagbi-build ng pipeline sa gabi. Question po, 'pag ikaw ba ay nagpa-part-time or ikaw ay first time or bago pa lang sa negosyo, may kita ba agad? Milyon-milyon ba agad ang income? 'Di ba, hindi naman agad-agad. Of course, you need to learn. You need to work for it. You need to do the business, right? Kasi kapagka nag-join ka dito, wala kang ginawa, kumita ka, yumaman ka, scam 'yon. Takbuhan na tayo lahat kasi konti lang ang kikita do'n. Pero yung negosyo natin, you have to work for it. The same with pipeline building ni Pablo, 'di ba? After work, diretso pa siya mag-build ng pipeline, wala pa rin namang bayad do'n kasi wala pa nade-deliver na tubig sa town, tama? Alam niyo ba yung pinaka-long story nun, kasi shortcut yung kanina, eh. Yung mga tao sa paligid niya pinagtatawanan siya. "Ano ba yung pinanggagawa mo?" Kasi malaki naman ang kita sa pagba-bucket carry, eh. "Ano ba yung pinaggagawa mo? Tara na lang dito mag-inuman tayo, mag-enjoy na lang tayo. Pagod na nga tayo sa trabaho, nagtatrabaho ka pa ulit." Narinig mo na ba yun? "Ano ba 'yan, nagwo-work na nga tayo ta's nag-aano ka pa, nag-a-I am worldwide ka pa, wala naman nangyayari sa'yo diyan. Hindi naman totoo yung mga ganyan-ganyan." Have you ever heard that? Some people, 'di ba, naririnig pa nila sa mga loved ones nila, close friends nila, unfortunately. Well, gano'n din nangyari kay Pablo. Daming nagsabi sa kanya na, "Itigil mo na 'yan, hindi ka naman kumikita diyan. Nagpapagod ka lang mag-build ng pipeline." Pero anong ginawa ni Pablo? No. I saw the vision. I understood the assignment. I will do it. Kahit maraming mag-negative sa'kin, kahit marami kayong sabihin because meron siyang naintindihan, meron siyang nakita na hindi nakita nila Bruno at ng ibang tao. The same with you. Meron kang nakita, tama? Meron kang vision. Meron kang naramdaman na kung kaya nila, kaya ko din kasi may nakagawa na, may nauna na, eh. Right? So, kailangan mo lang panghawakan 'yun in times of trouble, in times of feeling mo nada-down ka, feeling mo nahihirapan ka, balikan mo lang yung vision na nakita mo. Ngayon tumuloy-tuloy si Pablo. Ano nangyari? Na-build niya ang pipeline from the river to the town. And siyempre, binabayaran na siya. Question, nagbubuhat pa rin ba siya ng bucket kung may pipeline na? Hindi na. Parang ikaw, dadating sa point, kikita ka ng mas malaki sa kinikita mo sa trabaho. Gusto mo ba yon? Ang dami ditong testimony. Si Mentor Marivic nga lang, di ba, nung last Saturday. 3 months, 4 months ko sa Taiwan ngayon. Isang linggo na lang. Syempre, di ka naaalis. Hindi ka na babalik sa trabaho kasi kinikita mo na mas malaki pa. Sayang worldwide. Ngayon, na-imagine mo, nangyayari na sa'yo. Tapos yung mga taong nag-negative sa'yo, nakikita, gumaganda yung buhay mo. Hmm. Anong sasabihin nila? Dapat pala sumama ako sa'yo, dapat pala naniwala ako. Mga mens, mas masarap pakinggan yung dapat pala sumabay ako kaysa dito, buti lang hindi ako nag-join sa'yo. Wala kasi nangyari sa'yo, eh. Gusto mo ba yun? Yung sila yung tama, tapos ikaw yung mali. Hindi puwede 'to. Oh, sabi ni Beto Cheryl ngayon magbubuhat ka na ng bucket ng LV 'pag na-hit ang insente, oh, 'di ba? Ibang bucket na 'no? Grabe 'no, nakakabaliw yung negosyo natin. Pero yung matututunan natin dun sa story mga mens, number one, huwag kang magpadala sa sinasabi ng ibang tao. Huwag kang magpadala sa buyo, 'di ba, ng ibang tao kasi ikaw nakakita, ikaw nakaramdam. Ikaw yung may vision, ikaw yung may pangarap. Ikaw ang kukuha niyan. Kung hindi ka man maintindihan ng ibang tao, that's fine. Hindi importante ang paniwala ng iba, ang importante paniwala mo. Pangalawa, ngayon naman, kung nakuha mo ng pangarap mo, 'wag mo na lang din awayin ng iba na lang away sa'yo. Alam mo mabait si Pablo kasi nung panahon na kinukutya siya ng mga friends niya, nila Bruno, alam mo ginawa niya? Ganito. Kasi matanda na rin si Bruno, hindi na niya kaya magbuhat. Ang sinabi ni Pablo sa kanya, "Eto, gusto mong turuan kita kung paano tulungan kita kung paano mag-build ng pipeline para kumita ka rin kagaya ko." Dapat gano'n.
'Di ba minsan tayo, wag kang sasakay sa kotse ko, negative ka, eh. O kaya sagasaan mo pa, kasi sobrang ano mo 'no, nagda-drive ka na, ngayon may car ka na, eh, binabaan mo ng bintana, "Hi, kamusta?" Tapos sabi niya, "Eto papunta nga akong Ortigas." "Ah, talaga? Ako din." Instead sasabihin mo na, "Tara sakay ka na." Sabi mo, "Sige ingat." Dinaanan mo lang 'no, nagpa-show off ka lang, eh, wag gano'n meds. Mababait tayo. Tayo sa I Am Worldwide, we are mababait, 'di ba? So 'pag gano'n na, "Sige sakay na." Tapos saka mo na balawin. Invite mo na, "Gusto mo rin magkaroon ng ganito? Oh, 'yan negative ka kasi, eh." May gano'n. May batok pa rin, eh, 'no. Pero hindi, mga mens, sila din naman makaka-realize niyan. Yung mga dating nagne-negative sa'yo, eventually sila din ang magpupuri sa'yo. Parang yung nanay ko, 'di ba? Ngayon, oh, ano na 'yan, happy-happy na siya, member na ng I Am Worldwide. Mas matindi pa mag-prospecting sa'kin 'yun. Kaya wag mo awayin yung mga taong magne-negative sa'yo. And then pangatlo, wag kang susuko, okey? Wag kang susuko kahit gaano ka mahirapan means it's not gonna be easy, but it's worth it. Parang pagbi-build ng pipeline, 'di ba, it takes months, years para makita mo yung resulta. Pero after naman nun, question, mapigilan mo ang tubig pumasok sa town kung naka-pipeline? Kahit pigilan mo na matindi yung galing river, yung pressure nun automatically sasabog pa din. Ganyan yung pagbi-build ng network. Sa umpisa, it takes time, effort, and commitment. Pero time will come 'pag na-build mo yung network mo, gusto mo yung income na Mentor Peach, gusto mo yung income na Mentor May, gano'n yung mangyayari sa'tin. Yung ano, wala ka namang paglagyan. Yung kumuha ka na ng income, next week meron ulit, grabe. Alam niyo ba sa Mentorfish malapit na mag $2 million circle 'no? Alam niyo ba si Mentor Me, $3 million circle na, 150 plus, baka 170 million na, eh. Alam mo yung gano'n? Pare-parehas naman tayo ditong members ng I Am Worldwide, eh, 'di ba? Pero kailangan lang talaga panghawakan mo yung nakita mo at do whatever it takes to get it. 'No? May nabasa nga akong post, eh, yung pinakapangit na combination, pinakamasamang combination na mangyari sa buhay mo, yung ang taas-taas ng pangarap mo ta's sobrang tamad mo. Aray! Yung ang taas ng pangarap mo pero ang tamad mo, hindi mo ginagawa yung negosyo. Aray ko naman. Totoo 'di ba, mens? Yung nakita mo na, yung opportunity hindi mo pa ginagawa. Nakita mo na yung opportunity, nandito ka na sa best, pero di mo pa rin hinahataw. Dapat talaga nagte-training tayo para nare-remind tayo 'no, na this 2025 wag kang papayag na walang mangyayari sa'yo. This 2025 kailangan lahat ng pangarap mo matupad. Yung pangarap mo na rank, tapusin mo na 'yan. Kailangan mo na maging diamond. 'Di ba para sa Mentor Jervy, si Mentor Arlene diamond na, oh 'di ba? O Mentor Marivic emerald na 'yan. Ang galing 'no? Kasi tinarget, eh, trinabaho, kaya na-hit. Kaya congratulations sa lahat ng mga nag-rank up nung December 'no. Pero hindi natatapos sa December ang rank up, hindi dapat 'pag may promo lang tsaka nagra-rank up. Kailangan natin magparaming diamonds. 'Di ba? Sabi ni Mentor Rose, ang sarap-sarap mag-hit. Yes, ang sarap ng feeling na nanalo ka sa goals mo, tama? Yung winning habit. This year, kung wala ka pang car, ilabas mo na yan, mens. Kailan mo pang pangarap ilabas yan? Kaya congrats sa mga car achievers, no? Last MVP day lang, 3 na agad eh. This year, labas mo na yan, mens. Kung naka-normal car ka, it's about to time to level up. Hindi na normal. I mean, normal na ang magkakotse sa IAM, dapat maging abnormal ka. Kailangan kakaiba ka, hindi puwedeng ano, pare-parehas. If you want to stand out, galingan mo sa resulta mo. Magpakilala ka sa resulta mo. Kasi sure naman magkakakotse ka dito, ang tanong ilan? Sure naman na maraming sasakyan, ang tanong ano-ano, 'di ba? Ang tanong kailan? Kailan mo gusto? So, kailangan mong galingan. Like kagaya niyan sa March may event ang MVP. Ang balita ko maglalabas lang dun sports car, eh. Hindi na puwede normal cars 'no? Yung normal cars sa McDo na lang nilalabas saka sa MVP day. So, sa event ng mga sports car, kailan ka aangat?
Oh, hindi porket nasa ibang bansa hindi na puwedeng mag-sports career, puwede mens. Puwede kang magpakilala diyan. Kung nasaang bansa ka, o ikaw ang first Porsche, mga ganyan. O first ganito, ganyan ng ano mo, ng area mo. Sa Kuwait 'di ba may mga sports car achievers, What else? Ranks, cars, yung million mo. Dagdagan mo na or i-hit mo na yung first M mo. Tapusin mo ng 2025 mens. Hindi dito patagalan ng milyon, pabilisan. Time will come, pabilis ang milyon mo. Tapusin mo na yung mga targets mo. Tatlo lang naman yan. Network builder has three things. Okay, should have three goals na ma-hit. 1, rank up. 2, car. Number 3, millions. Those three things. Dapat ma-checkan mo this 2025. Okay? Clear ba tayo doon mga mens? Dapat meron ka nung tatlo. Rank up ka. Okay? Dapat may car ka. Kasi necessity yan sa negosyo. Number 3, kailangan millionaire circle ka na. This 2025, the change is not coming. Change is now here. So with that, thank you so much, Team MVP, for attending our first training of the year. May we have a prosperous and abundant 2025. I'm very excited this year na mas lalo pang sumabog ang team natin, ang Team MVP at ang kanya-kanyang sub-team. I'm praying for lahat ng goals ay matupad. The best is yet to come. So with that, thank you so much.